Isang mapagpalang araw po sa ating mga subscriber. At muli, narito naman po ang inyong lingkod, DJ Papa Jazz, na magbigay na naman po sa inyo ng inspirational letters na ating babasahin. Sa mga hindi pa po nag-subscribe ng ating YouTube channel, pagpindot lamang po ang subscribe button at isalin na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bidyong aking i-upload. Nag-upload po ako ng 3 o mahigit pa sa isang linggo. At ngayon po mga kaibigan, mayroon akong isang sulat babasahin dito na naway nakapagbigay po sa inyo ng inspirasyon, lesson sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang sulat na ito ay sinulat sa lingwaheng English. Para lubos po ninyong maunawaan, ay aking ipaliwanag sa wikang Tagalog. Ang sulat na aking babasahin ay mayroong pamagat. The king have a poor wife. Once upon a time, there was a rich king who had a poor wife. May isang hari na sobrang yaman at mayroong 4 na asawa. He loved the poor wife and the most and adorned her with rich robes and treated her to finest of delicacies. He gave her nothing but the best. Ang haring ito po ay mga kaibigan ay mahal na po ang kanyang pang-4 na asawa. At dahil dyan ito ay kanyang inalagaan, dinamitan, pinakain ng mga masasarap na pagkain, at ibinigay nito ang lahat ng mga gusto. He also loved the 3rd wife very much and was always showing her off to the neighboring kingdoms. However, he feared that one day she would leave him for another. Katulad din po sa pang-4 niyang asawa, ay mahal niya rin po ito at lagi po niya itong ipinabamayabang sa kanyang kaharian at sa katapat nito. At natatakot po itong mapunta sa iba. He also loved his 2nd wife. She was his confidante and was always kind, considerate, and patient with him. Whenever the king faced a problem, he could confide in her, and she would help him get through the difficulties in time. At mahal niya rin po ito ang kanyang pangalawang asawa. Dahil sa mga pagkakataong mayroon siyang problema, ay hindi siya iniwan ito. At nandito ito parati sa kanyang tabi para pagaanin ang kanyang kaloob. The king have a first wife was a very loyal partner and had made great contribution in maintaining his wealth and kingdom. However, he did not love the first wife. Although he showed love deeply, he hardly took of notice of her.
Ang haring ito po mga kaibigan ay ang kanyang unang asawa ay napakaluyal. At ito po ay ang nag-iingat sa kanyang mga ari-arian. Ngunit ito ay kanyang binaliwala. At naipokus ang kanyang atensyon sa kanyang tatlong asawa. One day, the king fell ill and he knows his time was short. Isang araw ay dumating ang pagkakataong malapit na siyang mamatay. He thought of his luxurious life and wonder. At inisip niya ang kanyang mga kayamanan at ang kanyang buhay. I know I have poor wife with me, but when I die, I'll be all alone. Thus he asked for the fourth wife. At tinanong niya ang kanyang asawa. Ang kanyang pang-apat na asawa, mga kaibigan. At ang kanyang sinabi ay, I have loved you the most, and do your weed with the fitness clothing, and you were great care of you. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company? Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, no way. And she walked away without another words. At ang sagot na yun po, mga kaibigan, ay parang isang talim ng kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. The sad king then asked the third wife, I have loved you all my life. Now I am dying. Will you follow me and keep me company? Ang kanyang katanungan. Ngunit ang sagot ng kanyang pangatlong asawa, no, life is too good. When you die, I am going to remarry again. At sa pagkakataong yun, ay parang nalulunod ang kanyang puso sa sobrang lamig. He then asked the second wife at the same question. I have always turned to you and helped, and you've always been there for me. And when I die, will you follow me and keep me company? Ang sagot po ng kanyang pangalawang asawa, I'm so sorry. I can't help you out this time. And the very most I can only send you to your grave. Her answers came like a bolt of lightning na para siyang tinamaan ng kidlat. And the king was devastated. And then, a voice called out, may lumabas na boses. I live with you and follow you no matter where you go. Nagulat po ang hari. And the king looked up, and there was his first wife,
She was skinny as she suffered from malnutrition. Dahil nga ito ay kanyang pinabayaan at napokus ang kanyang atensyon sa kanyang 3 asawa. Greatly grieved, the king said, I should have taken much better care of you when I had a chance. Pero hulihon na po ang lahat, mga kaibigan. Kung noon pa man sana ay binigyan niya ito ng pansin, ay sana hindi siya nahihiya. Ngunit huli na ang lahat. In truth, we all have 4 wives in our life. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay sumasalamin sa ating buhay, na ang ibig sabihin, lahat tayo ay mayroong 4 na asawa. Our 4th wife is our body. Ang pang-4 po nating asawa ay sumasalamin sa ating katawan. No matter how much time and effort we lavish in making it good, it will leave us when we die. Ibinigay na natin ang lahat. Dinamitan, pinakain, at lahat ng gusto ay binigay. Ngunit hindi pa rin natin siya magkasama sa kabilang buhay. Our 3rd wife is our position, status, and wealth. When we die, it will all go to others. Ang pangatlong asawa po natin, mga kaibigan, ay sumasalamin sa ating katayuan, sa posisyon kung anong mayroon tayo ngayon, sa ating mga kayamanan. Ngunit ito ay hindi po natin makadala ang buhay. At ito ay ipaiiwan po natin at ipagmana po natin sa ating mga mahal sa buhay. Our 2nd wife is our family and friends. No matter how much they have been there for us, the furthest they can stay by us is up to the grave. Ang pangalawang asawa po, mga kaibigan, sa ating kwento ay sumasalamin sa ating pamilya, kapatid at kaibigan. Ang tanging magawa lamang po nila ay mabibigyan po tayo ng magandang burol at mailibing ng maayos ang ating katawan. Ngunit ang ating unang asawa ay ang ating kaluluwa. Our first wife is our soul, often neglect in pursuit of wealth, power, and pleasure of the ego. However, our soul is the only thing that will follow us wherever we go. So cultivate, strengthen, and cherish it now. It is your greatest gift to offer the world. Hindi pa po huli, mga kaibigan, kung hindi po ay nakikinig ngayon. Hindi pa huli para bigyan po natin ng pansin ang ating kaluluwa. Ang lahat ng mga bagay sa mundo ito ay pansamantala lamang at hindi po natin magkakasama panghabang buhay. Ngunit ang ating ay magkakasama natin for everlasting life. At sana, bigyan natin ng pagkakataon para bago pa man mahuli ang lahat. At
Diyan po nagtatapos mga kaibigan ang ating binasang sulat. Naway nakapagbigay po ito ng kasiyahan at moral lesson sa ating mga tagapagpakinig. At kayo po mga kaibigan ay aking inyayahan na kung kayo po ay mayroon ding makahalintulad na ganitong mga sulat o kasaysayan, ay ipadala po sa aking Facebook Messenger or i-comment below at ating pong mapag-usapan. Once again, ito pong inyong DJ Papa Chas ang sasabing sayang buhay po sa ating lahat. At hanggang sa muli, in the eyes of God, you can run but you cannot hide. Maraming salamat po.